Kaya mo bang saktan ang iyong karelasyon nang dahil lamang sa selos? Yung maraming nagkakagusto sa kanya pero wala naman siyang ginagawang masama? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Marami talagang humahanga sa isang dalaga na nagngangalang Estela. Maganda kasi ito at higit sa lahat ay sobrang amo ng muka. Lahat na ata ng lalaki na kanyang nakakasalubong sa daan ay napapatingin sa kanya. Ang ganda naman ng babaeng yun pare. Kilala mo ba siya? Tanong ni Marco. Bagong lipat lamang ang binata sa Cavite dahil dito malapit ang kanyang trabaho. Naku, kalilipat mo pa lang dito ay napansin mo na agad siya. Alam mo bang pinag-aagawan ng mga lalaki yan at kahit na isa ay walang pumasa sa kanya? Kahit nga ako ay humahanga sa babaeng yan pero alam ko naman na wala akong pag-asa. Kaya eto, hanggang tingin na lang din ako, sagot ni Delphine. Ngunit naglakas loob ang binata na lapitan ng dalaga at tanungin ito kung pwede ba siyang makipagkaibigan. Hi, di ba Estela ang pangalan mo? Ako nga pala si Marco at bagong lipat lang ako dito sa lugar nyo. Alam mo na, naghahanap ako ng bagong mga kaibigan para hindi naman ako maboring dito. Nakangiting sabi ni Marco. Talagang sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ng binata dahil hindi nito alam kung papansinin ba siya ng dalaga. Ngunit nakahinga ito ng maayos nang sumagot ng babae. Ah, ganun ba? Hindi na ako magpapakilala sa'yo dahil alam mo na ang pangalan ko. Sige, pwede naman tayong maging magkaibigan. Nakangiting sagot ni Estela. Nagkaroon talaga ng pag-asa ang binata at ang balak nito ay manligaw kay Estela sa pagtagal-tagal ng kanilang pagkakaibigan. Napatulala na lamang si Delphine nang makita nitong kausap ng dalaga ang kanyang kaibigan. Ano bang meron sa lalaking to at kinausap ito ng supladong dalaga? Nagtatakang tanong ni Delphine sa kanyang sarili. Lumipas ang buwan ay naging malapit talaga ang dalawa. Sa dami ng manligaw ni Estela ay ang binatang si Marco ang kanyang napili nang dahil sa pagiging mabait nito. Higit sa lahat ay talagang iniingatan siya nito at kung minsan pa nga ay hatid sundo siya nito sa pag-uwi sa trabaho. Estela, tanong ko lang pala, bakit sa dami ng lalaking may gusto sa'yo ay bakit ako pa ang napili mo? Tanong ni Marco sa kanyang kasintahan. Nang dahil doon ay napangiti naman ang dalaga nang dahil sa tanong ng binata. Simple lang naman ang gusto ko sa lalaki. Una ay yung may tiwala sa akin at ang pangalawa ay mabait. Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo dahil ang gusto ko ay yung may magandang ugali. Pero hindi ko sinabing pangit ka ha. Nagustuhan kita dahil mabait kang tao. Natatawang sagot ni Estela. Ngunit kahit may nobyo na ang babae ay marami pa ding mga lalaki ang lumalapit dito nang dahil sa kanyang itsura. Estela, bakit ang lalaking yun ang napili mo? Nandito naman ako. Basta, nandito lang ako at naghihintay. Sabi ng isang binatang si Jerome. Guwapo, mayaman at higit sa lahat ay kaya nitong ibigay ang lahat ng bagay sa dalaga. Mabait ang binatang si Jerome at tunay din naman ang pagmamahal nito sa babae. Ngunit talagang tapat at totoo ang pagmamahal ng dalaga sa kanyang nobyo na si Marco. Pasensya ka na Jerome pero mahal ko si Marco at hindi ko siya kayang ipagpalit. Marami pa namang ibang babae dyan at tinatapat na kita na wala ka ng pag-asa sa akin para hindi ka na mahirapan, sagot ni Estela. Nang dahil doon ay naging malungkot talaga ang binata, ngunit sa sarili nito ay handa pa rin itong maghintay. Sakto namang nakita ni Marco na magkausap ang dalawa at sobra talaga ang pagselos ng binata. Estela, sino yung kausap mo? Naghihinalang tanong ni Marco. Ah, si Jerome. Matagal nang may gusto sa akin. At ang sabi ko ay... Agad na putol ang pagpapaliwanag ng dalaga nang biglang sumingit sa pagsasalita si Marco. Para bang nandahil sa pagsiselos ay nag-iba ang ugali nito. Sabi ko na nga ba nagpapaligaw ka pa din sa iba. Sa bagay, maganda ka nga naman at kahit tayo na ay lumalapit ka pa din sa ibang lalaki. Galit na sabi ni Marco. Pero Marco, hindi mo ako naiintindihan. Paliwanag ng dalaga. Huwag ka na lang magsalita at baka lalo pa akong mainis sa'yo. Isa pa na makita kitang nakikipag-usap sa ibang lalaki ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko.
Ang akala ko naman ay tapat ang pagmamahal mo sa akin, pero ganito pala ang masasaksihan ko. Siguro tuwing nasa trabaho ako ay may kasama kang ibang lalaki. Panghihinala ni Marco. Ngunit kahit anong paliwanag ni Estela ay hindi ito pinapakinggan ng binata. Nauna kasi ang pagsiselos at sarado na ang tenga nito sa kahit na anong paliwanag. Nang dahil doon ay nalungkot ang dalaga, may ganito palang ugali na itinatago ang kanyang nobyo. Sa ikalawang buwan pa lamang nilang magkasintahan ay agaran din ang pagbago ng ugali nito. Ngunit lumipas ang 3 araw ay naging maayos naman ang lahat. Balik na ulit sa dati ang pagkatao ni Marco, ngunit ang hindi alam ng dalaga ay nagpapanggap lamang ito. Marco, sana naiintindihan mo ako ha? Sana hindi mawala ang tiwala mo sa akin dahil ikaw lang naman talaga ang mahal ko at hindi kita kayang ipagpalit sa iba. Nakangiting sabi ni Estela. Nang dahil doon ay ngumiti lamang si Marco pero isang bagay na ang balak nitong gawin sa dalaga. Anong tiwa-tiwala? Nakita nga kita na may kasama kang ibang lalaki at may gusto pa to sa'yo. Mamaya ay kakalbuhin kita para maging pangit ka na sa paningin ng iba, sabi ni Marco sa kanyang isipan. Nagpaalam si Marco na pupunta lamang siya sa kusina upang ipagtimpla ng kape ang dalaga. Agad nitong kinuha ang gamot na pampatulog sabay inihalo sa inumin. Estela malamig kasi ang panahon kaya uminom ka muna ng mainit na kape. Nakangiting sabi ni Marco. Pagkainom ng dalaga ay agad na nalambot ito at napahiga sa kanyang kinauupuan. Agad kinuha ng binata ang gunting, sabay ginupitan nito si Estela ng buhok. Yan, bagay na bagay sa'yo ang gupit mo. Wala nang lalaki pa ang lalapit at magkakagusto sa'yo. Akin ka lang, Estela. Akin ka lang. Natatawang sabi ni Marco. Matagal na nawala ng malay ang dalaga at sa pagising nito ay nakakalat ang kanyang buhok sa sahig. Agad itong nagtungo sa harapan ng salamin upang tingnan ang kanyang sarili. Marco, anong ginawa mo sa buhok ko? Umiiyak na sabi ni Estela. Mahal mo naman ako, di ba? Tanggapin mo na lang ang bagay na yan para wala nang ibang lalaki pa ang lumapit sa'yo. Di ba, ang mahalaga naman ay mahal kita. Kaya wag mo nang isipin ang itsura mo. Natatawang sagot ng binata. Iyak talaga ng iyak ang dalaga at halos mapahiga na ito sa sahig nang dahil sa sama ng loob. Di ba, ang sabi ko naman sa iyo, Marco, ang gusto ko sa isang lalaki ay may tiwala sa akin. Pero bakit mo ginawa ang bagay na to? Hindi naman kita ipagpapalit at sa iyo lang naman ang puso ko. Umiiyak na sabi ni Estela. Ngunit para sa binata ay tama ang kanyang ginawa upang wala nang makaagaw pa sa kanyang minamahal. Sige, dyan ka na muna, Estela, at may bibilhin lang ako. Huwag kang tatakas, kundi mawawala ulit ang tiwala ko sa'yo, sabi ni Marco. Pagkalabas ng binata ay sinilip ito ng dalaga kung nakalayo na ba ito. Nang mawala ito sa kanyang paningin ay agad itong tumakbo papalayo. Sakto naman at nakita ito ni Jerome na umiiyak. Estela, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa buhok mo? Nagtatakang tanong ni Jerome. Kinalbo ako ni Marco. Nakita niya kasi tayong magkausap. Ang akala niya ay nakikipaglandian ako sa'yo. Umiiyak na sagot ng dalaga. Nang dahil doon ay niyakap ni Jerome si Estela, naaawa ito sa babae nang dahil sa sinapit ito sa kanyang nobyo. Hayaan mo, Estela. Nababaliw na talaga si Marco. Pag sinaktan ka pa niya, ay ako ang makakaharap niya. Inis na sabi ng binata. Dito ay naramdaman ng dalaga na totoo ang pagmamahal ni Jerome sa kanya. Kahit na wala na siyang buhok sa ulo, ay niyakap pa siya nito. Higit sa lahat ay kita sa mukha ng binata ang pagkainis nang dahil sa ginawa sa kanya ni Marco. Salamat, Jerome. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa iyo pero totoong natatakot na ako sa ikinikilos niya. Nanginginig na paliwanag ni Estela. Sumakay ito sa kotse ng binata, sabay pumunta sila sa isang kainan upang mabawasan ang pagkatakot ng babae. Huwag ka nang umiyak, nandito na ako at hindi kita pababayaan. Tanggap ko nang hindi mo ako gusto pero handa kitang ingatan bilang kaibigan, nakangiting sabi ni Jerome. Nang dahil doon ay nawala ang pangamba sa puso ng dalaga at muling napangiti ito matapos ibigay ni Jerome sa kanya ang suot nitong sombrero. Isuot mo ito, Estela. Pero kahit naman kalbo ka, ay maganda ka pa rin.
Sa pagtagal-tagal naman ay tutubo rin yan. Nakangiting sabi ng binata. Samantalang si Marco naman ay hanap ng hanap kung nasaan ang kanyang nobya. Gigil na ito dahil hindi nito mahanap si Estela. Hayop na yan, tinakasan ako. Humanda siya sa akin kapag nagkita kami. Galit na sabi nito sa kanyang sarili. Lumipas ang isang linggong pagtatago ni Estela sa tinutuluyan ni Jerome ay talagang sobra siyang iniingatan nito. Hindi akalain ng dalaga na sobrang buti pala ng puso ng binata at palagi nitong ipinapaalala na maganda pa rin siya. Lagi kasing nasa harapan ng salamin si Estela at napapansin ito ni Jerome. Estela, ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na maganda ka pa rin? Tama na yan at maupo ka na lang. Bumili nga pala ako ng wig para hindi mo naisipin ang buhok mo. Ito, isuot mo na. Nakangiting sabi ng binata. Nang mawala na ang takot ng dalaga, ay lubusan talagang pasalamat ito kay Jerome. Ngunit may kung anong lungkot sa puso ni Estela nang siya ay magpaalam dito. Agad itong bumalik kay Jerome at niyakap niya ang binata. Jerome, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Pwede bang dito na lang ako tumira? Hindi ko ata kaya na mawala ka sa tabi ko, sabi ni Estela habang nakatingin ito sa mata ng binata. Ngunit habang naglalakad sila sa labas ay nakita sila ni Marco. May dala itong pamalo at agad silang sinugod. Sakto namang may pulis kaya agad silang nakahingi ng saklolo. Mamang pulis, tulong! Sigaw ni Estela. Agad itong naalarma at tinutukan ng baril ang binata. Ikulong niyo po siya. Balak niyang saktan ang nobya ko. Siya po ang dati niyang kasintahan at ginawa niya po ng masama si Estela, sabi ni Jerome. Nang dahil doon ay nagharap-harap sila sa presinto. Napatunayan na nagkasala ang lalaking si Marco pero hindi ito ikinulong ng mga pulis, kundi dinala ito sa pinakamalapit na mental hospital dahil napag-alaman nila na nasiraan pala ito ng bait. Babalikan ko kayo, hindi pa tayo tapos, pasigaw na sabi ni Marco. Lumipas ang isang taon ay muling lumigaya ang puso ni Estela sa piling ni Jerome. Hindi nagtagal ay ikinasal ang dalawa at nagkaroon ng 2 anak. Kahit na isang beses ay hindi naranasan ni Estela kay Jerome ang pananakit at walang oras na hindi siya nito pinapasaya. Samantalang si Marco naman ay nanatili sa mental hospital nang dahil sa kilos nitong hindi maintindihan. Kung tunay kang nagmamahal ay hindi mo magagawang saktan ang iyong taong minamahal para lamang sa iyong pangsariling kapakanan. Palagi mong isipin na nasa huli ang pagsisisi dahil baka sa bandang huli kapag wala na siya ay doon mo palang malalaman ang kanyang tunay na halaga. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.